Sipin mo nasa diserto kami magtrabaho, malayo sa malayo ang kampo namin, pauwian namin. Nasa init ng araw pero tinutuloy pa rin namin dahil sa pangarap. Ang challenge ko sa pagtatrabaho ko dahil sa pamilya. Kasi wala na akong parents eh. Start ako last year. Pero ang sahod ko dati, unti-unti ko na nakukuha dito. Kasi naka-savings ako ngayon ng more than 50,000. Be inspired sa isang dating OFW na sinubukang magnegosyo at right now, isa na sa mga nagbago ang buhay dahil sa negosyo natin. Hello everyone! Ako nga pala si Axel Rose Atasan, taga Mindanao. Isang OFW for 14 years at ngayon nakapag-progod na dito sa Pilipinas dahil sa community natin. Yes. So, hello Coach Axel. Nice meeting you. So, syempre bilang OFW, ano yung buhay mo bilang OFW? Sipin mo nasa diserto kami magtrabaho, malayo ang kampo namin, pauwian namin. Nasa init ng araw pero tinutuloy pa rin namin dahil sa pangarap. Ano yung mga naging challenge mo? Bakit mo masalang pinush yung pagiging OFW? Ang challenge ko sa pagtatrabaho ko dahil sa pamilya talaga. Dahil sa mga kamag-anak ko. Kasi wala na akong parents eh. Ako lang natatagod sa sarili ko. Pero dahil sa opportunity na pagtrabaho ko dito sa Saudi Arabia. Grabe. So, ngayon, Coach Axel, ano yung mga na-feel mo bilang OFW? Ano yung mga nagpa-struggle sa'yo? Ano yung mga na-experience mo na mahirap para sa'yo ang bilang OFW? Mahirap talaga siya kasi malayo ka sa pamilya. Kasi akala mo makukuha mong pangarap doon. Sa pagiging OFW. Hirap talaga, pero tinataguyod ko talaga para lang sa pamilya ko. Grabe, no? Pero tubong Mindanao ka. Oh, I see. So, how many years kang nag-OFW? 14 years. Yes. Grabe na, nakaka-inspired, no? Dire-diretso yun. Yeah, diretso. Oh. Sa 14 years ko talaga, 3 beses lang ako nakauwi. Oh, I see. Yung nag-pandemic, hindi na ako nakauwi hanggang sa... dire-diretso ka na bilang OFW. Noong nag-pandemic, hindi na ako nakauwi. Diretso na hanggang nandito. I see. So, grabe nung nakaka-inspired kasi bilang OFW, 'di ba? Hindi po madali ang buhay bilang OFW kasi number 1, hindi mo talaga alam, especially malayo ka sa pamilya. Number 2, 'di ba? Talagang itataguyod mo talaga yung sarili mo, 'di ba? Para may maipadala ka dito sa Pilipinas, 'di ba? So, I'm so proud sa mga katulad natin ng mga OFW, especially kay Coach Axel, 'di ba? Na talagang isinakripisyo yung oras sa pamilya para lang may maipadala dito sa Pilipinas. So ngayon, Coach Axel, paano mo nakita itong opportunity na to? Nakita ko lang ito sa Facebook, talaga. Dumadaan sa nakita ko siya, so naghawa ko kasi wala namang masama kung anong siya. Nag-try lang ako paghaw kasi So may isang sa akin na subukan mo lang siya. Baka dito ka sinubukan ko siya. So, yes, explain na niya ko anong negosyo ito. Grabe, no? Nakaka-inspired. Ngayon, ano na yung mga naging result mo nung sinubukan mo tong opportunity na to? Ay, napaka-grateful ako sa negosyo, sa business na ito, sa opportunity na ito kasi dito ako nakapag-forgood talaga. Ang sahod ko dati sa Saudi Arabia, nakukuha ko na dito ngayon. Grabe. Start ako last year. Oo. Pero ang sahod ko dati, unti-unti ko na nakukuha dito. Grabe. Kasi naka-savings ako ngayon ng more than 50,000. Oh. So, nakabili na ako ng bagong gadget. Grabe, nakaka-inspire. Dito lang sa community natin. Kaya pasalamat ako talaga sa opportunity na nito. Yes, grabe, nakaka-inspired, no? Bilang OFW for more than 14 years, sinong mag-aakala na isang desisyon
'Di ba? Nagawin yung negosyo natin at right now nakapag-for good na sa Pilipinas, nagkaroon ng kanyang sariling savings at right now nagagawa na yung mga bagay na hindi malayo sa pamilya. So ngayon bilang syempre ngayon Coach Axel, ano yung magiging message mo sa mga katulad mong OFW din na nangangarap sa ibang bansa na makapag-for good dito sa Pilipinas at makapiling na yung mga pamilya nila? Ano yung magiging message mo sa kanila? Ang message ko lang sa kanila, sa mga OFW, lalo na sa mga kasama ko sa trabaho dati sa kumpanya ko, magplano na sila para sa pag-uwi nila, kasi hindi naman tayo habang buhay nandun tayo, di ba? Totoo yun. Hindi naman malakas palagi ang katawan natin. Yes. At saka dito sa natin sa negosyo nga ginawa ko ngayon, marami kang makukuha ng mga, kasi ang product natin is Health and wellness. health and wellness. May insurance pa. Di ba? So at the same time, hindi lang yan kasi not all the time OFW ka sa ibang bansa, right? Hindi all the time. Kaya sa mga kababayan natin na nandyan sa ibang bansa, lagi inyong tatandaan, not all the time OFW ka. Not all the time kaya ng katawan mo na isugal yung katawan mo para sa mga amo mo, nasasahuran ka para may padala ka dito sa Pilipinas. Tandaan mo, you only live once. Isang beses ka lang mamuhay sa mundong ito, kaya dapat sikapin mo na mabigyan mo ng magandang buhay ang pamilya mo. At the same time, habang nandyan ka pa, i-work out na natin. Diba? Kasi si Coach Axel, tandang-tanda ko pa nun hindi ka pa nun, nung nakita niya tong opportunity na to, hindi ka pa for good nun. Hindi pa yun. OFW pa po siya noon. And hanggang sa nakita niya to, winner out niya. At right now, nakapag for good na dahil sa community natin. So, I'm so proud sa mga magiging achievements mo pa, Coach Axel, dito sa community natin. So, salute dahil talagang mas ipinush mo yung pangarap mo at hindi ka nagpatalo sa mga negative na nangyayari sa iyo sa araw-araw bilang OFW. So, syempre, sa lahat ng mga OFW na makakapanood ng video na to, I know for sure kung ano yung nangyari sa amin, pwede din mangyari sa iyo. So, kita-kits and see you in my inbox. Bye! Can make me